Nagre-record na? Okay, good. So, anyway, welcome sa ating channel. Welcome to Nonsense Podcast. At syempre, meron na naman tayong isang, ano nga ba? Paano ko nga ba mai-explain kung ano tong pag-uusapan natin? Ang isa sa mga pinakabagong sasakyan at maituturing na, viral or hindi ko ma-explain. Ang pinakabagong Cybertruck. Mula sa kanyang disenyo na kakaiba, hango sa mga sci-fi movies, something na extraterrestrial in a way, pang ibang planeta. So ayun nga, mula sa itsura pa lang niya, hindi ko alam kung paano nga ba i-describe. Sa ibang tao, ang dami niyang nakukuhang hate, I guess, lalo na dito sa Canada. Every time na may mag-post ng Cybertruck, sinasabi nilang hindi maganda, basura daw yung design, parang drawing lang siya ng 3 years old na bata, which is somewhat true, I guess. 'Di ba? Pero madami pa din yung tinatangkilik yung Cybertruck. Ngayon, bukod sa disenyo neto, ano pa nga ba yung maganda sa Cybertruck? That's it? Yun lang ba yun? Acceleration 0 to 60 miles per hour in under 3.5 seconds. Okay, mabilis. Sobrang bilis nga din ng Cybertruck. And meron din siyang towing capacity up to 11,000 pounds. Hindi ako mahilig sa mga towing na ganyan. So, hindi ko alam kung okay ba yon, but generally, I guess, I would say na maganda. Range. So, estimated 300 to 500 miles depending on the configuration. So, yun nga rin yung problema sa mga electric cars. 'Di ba? Kasi nga, if ever man bumili ka ng electric car, tapos nag-long drive ka, and if ever man walang charging station sa pupuntahan mo, sa destination mo, paano? 'Di ba? So, yun pa rin yung isang issue, I guess, na nakikita ko sa mga electric cars. Hindi naman siyang as in issue talaga. Siyempre, as somewhat na may-ari ng sasakyan. 'Di ba? Off-road o kaya gusto mong mag-camping, gusto mong mag-explore, mag-adventure, something na gusto mo yung malayo talagang mararating mo. Pero kung limited yung magiging, I guess, range ng isang sasakyan, then yun yung challenge, right? And relatively bago pa lang naman yung mga electric cars. Wala pa ngang 50 years, 'di ba? So compared sa mga diesel cars, gas-powered na sasakyan, obviously mas may advantage pa rin talaga yung mga gas. So, akala mo talaga bibili ako, no? The way ko pag-usapan tong Cybertruck na to. Anyway, bakit nga ba may mga taong ayaw yung design ng Cybertruck? So, sa tingin ko, dahil nga sa minimalistic na feature ng Cybertruck, yun na, na parang hindi man lang sila nag-effort. Alam mo yung mga flat na yero, kasi kakulay din niya eh. 'Di ba yung mga yero sa Pinas? Halos ganun yung kulay ng Cybertruck. Flat nga lang siya, sharp yung mga edges. So, hindi ko alam. Siguro sa ibang mga bansa, tinatangkilik na yung mga Cybertruck. 'Di ba? Dito sa Canada, ibang-iba talaga. Ibang-iba nila tignan na somewhat, hindi maganda yung acceptance ng mga tao. I think mostly 60%, 70% halos hate nila yung Cybertruck. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa design or dahil kay Elon or sadyang sobrang maganda lang talaga yung performance, yung sasakyan to the point na nakakatanggap na siya ng hate. Somewhat na paradox siya kung iisipin. Maganda to. Kala mo talaga bibili, no? Ano ba naman? Maganda lang tignan, maganda lang din siyang pag-usapan, pero hindi ako bibili, hindi ko siya afford. Magkano nga ba yung presyo na dito sa Canada? Ayun, nasa 6 figures nga, 100,000 plus Canadian dollars. So, I guess wala pa siyang tax, wala pa siyang dealership fee, 'di ba? So, panigurado nasa lagpas $100,000.
ang presyo niya. So, ayun pala eto yung maganda kasi nga may mga 2026 na version na yung Cybertruck and ibang-iba na siya compared sa first gen. May mga okay din na concept tulad neto, pink. Eto yung gusto ko. Ano ba naman yan? Dapat eto na lang yung ginawa ni Elon gantong klaseng design. Same thing din siya sa design na to. Eto, gugustuhin ko talaga siya. Pag-iipunan ko, if ever man na nirelease ni Elon yung gantong design. Eto, hindi ko masyadong trip yung design niya. Parang SUV lang din. So, sa akin, yun pa din yung issue basically when it comes to electric cars. 'Di ba? Na limited lang talaga yung ranges na pwede mong puntahan kasi nga iisipin mo pa saan ako magcha-charge afterwards kapag walang saksakan. Parang cellphone, no? Kapag sa gas-powered na sasakyan, obviously ang daming gasolinahan dyan. Pwede kang mag-imbak. Pwede kang bumili ng extra na lalagyan ng gasolina and gamitin mo mamaya. Diba? Pag wala ka ng gas. If ever man, mag-drive ako ng Cybertruck, saang bansa, saang lugar ko kaya gagamitin to? Gandang question yan So, sa akin, mas more on sa city area. Kaso, anong city? Sa Manila ba? Los Angeles? What about sa Tokyo? Diba futuristic yung design ng Cybertruck? Somewhat na pang ibang planeta siya. Dapat yung nababagay din dun. China ba? Actually, ang dami kong nakikita about sa China kung gaano naka-futuristic yung mga city nila. Kasi hindi lang naman iisa, hindi lang naman Beijing. Ano pa nga ba? Madami akong nakikita as in na mga posts, lalo na yung mga, anong tawag doon, mga skyscrapers nila tuwing gabi. Imagine that, no? Napaka-advanced na rin pala ng China. Always lang tayo nakafocus minsan sa mga negative na I guess, news about sa China, about sa Taiwan, But, kung titignan mo yung mga lugar din nila, madami kong gustong puntahan actually. If ever man, soon, gusto kong mabisita din ang China. Eto pala. So, Chongqing. Yun ba yung pronunciation niya? Pasensya na sa mga tropang Chinese kung hindi man yun, mali man yung pagkabigkas ko. So, futuristic city siya ng China. Imagine that. Para siyang cyberpunk. Talaga, like what? See? I think dito yung pinaka the best para sa akin na mag-drive ka ng Cybertruck. Para siyang same vibes. Yung car na gamit mo at syempre yung city tsaka lugar din na nasan ka. So, feeling ko if ever man mag-drive ako ng Cybertruck, dito siya. Sa Chongqing, China. Wow! Totoo nga, ang daming ang mga futuristic na mga buildings na dun, no? Yung design pa lang nila, masasabi mong hindi siya normal na skyscrapers, alam mo yun? Na basta building lang, okay na, right? Talagang salute then, I guess. Props sa mga Chinese engineer. So, yun yung isang gusto kong gawin din Somewhat na mag-explore. And then imagine that, no? Nagda-drive ka gamit yung Cybertruck sa Chongqing, China. Imagine! Like, what a big baller ka na nun, diba? And sa akin, hindi lang naman siya about sa car, sa destination. It's more on experience. So, in conclusion, wala naman akong problema talaga sa design ng Cybertruck. Kasi una, hindi ko naman afford. Pangalawa, ano ba ako? Sino ba ako? Diba? Wala namang kwenta yung opinion ko. That's it. But in reality, maganda yung sasakyan para sa akin. Somewhat na minimalist yung design, yes. But when it comes to performance, yun na yun Kung gusto mo ng ibang klase ng sasakyan, edi yun yung bilhin mo. Right? Kailangan mo lang siyang i-appreciate siguro. Hindi naman kailangan lahat ng sasakyan magkapareho ng mga designs, right? Kailangan lahat ba punong-puno siya ng detail? 'Di ba? Yung iba minimalist yung design, meron din yung somewhat na madami talaga. So all in all, para sa akin, hindi ko siya afford. So, yun na yun. Kung sino man yung may ayaw ng Cybertruck, I guess comment down below na lang kung bakit. And see you sa ating next na walang kwentang podcast.
Wait, teka, ano ba yung ginawa ko? Pinagtanggol ko yung Cybertruck sa mga nang babash na okay naman yung design niya. Hopefully makita man to ni Elon Musk. Hindi rin lang niya maiintindihan. Tagalog eh. Pwede ba, Elon? Please? Can you give me a Cybertruck? Isang araw lang. Patry.